You are fired. I don't want to see your face starting tomorrow. No, I resigned. Yan ang mga kadalasang linyahan ng empleyado at employer. Pero bago pumunta sa ganong sitwasyon, sa vlog na ito, ibabahagi ko sa inyo how to find the best employees para mas lalo pang mag-grow ang iyong negosyo. Oo nga pala, ako po pala si Angelica Manindig Gamayo o mas kilalang Angel Gamayo, your angel in doing business. Ako po ay may 10 taon ng karanasan sa pagnenegosyo at bilang entrepreneur dito sa Pilipinas. At nagsisimula na din bilang isang content creator. Bago ako naging isang full-time entrepreneur at business owner, ay naging full-time employee din ako. Sa full-time employment ko, ang una ko naging trabaho ay production, planning, and control. Dahil ako ay graduate ng Bachelor of Science in Industrial Engineering, madali naman akong nakahanap ng trabaho. At nung time na yon, doon ko rin nalaman na ang Industrial Engineering course, pagka-graduate pala, ay in demand siya. Lalo na sa mga manufacturing companies. At napadpad nga ako sa isang planta na ang may-ari ay Japanese company. At doon nagsimula yung journey ko sa pagiging empleyado. Pinagpala naman tayo at nakilala natin yung mabubuti kong mga employer at yung aking boss. Kung anong meron din ako ngayon ay dahil sa kanilang binigay na mga learnings, experience, pinagkatiwalaan tayo. Pinagkatiwalaan ako for different tasks. Dahil ako rin nung time na yon yung pinakabago at mas marami akong seniors doon sa department namin na pare-parehas kaming mga industrial engineers. So sa pagbaybay ko ng pagiging empleyado, kapag complete attendance ka and nagpa-participate ka, natatandaan ko noon, pag complete attendance ka ay may pabigas pa si company. So aside from the basic benefits na pinoprovide for your employee, dun ko rin na-experience yung ma-awardan, maging Kaizen awardee, maging part of the outreach program, mga corporate responsibilities. Pag nakaka-achieve ka, nagkakaroon ka ng time with the president ng company. Ito rin yung pinapadala ka for different trainings, leadership training, na mas makakatulong pa for me to improve yung ating skills and mas gumaling pa sa pagtatrabaho para mas makapag-contribute tayo sa company. Those are the good times of being an employee. Pasalamat ko dahil naka-4 din akong kumpanya. Sa 4 na kumpanyang napuntahan ko, I am blessed that I have a good boss, a good company culture. Hindi ganun ka-perfect, pero may sistema. Sa bawat nililipatan nating kumpanya, mas lalo tayong nabibless and mas nakakapag-ambag because of the learnings and experience na nagawa natin for our previous jobs and previous employer. Kaya nung ako ay nagtayo na ng sariling kumpanya, tayo din ay nag-hire ng mga taong makakatulong natin sa negosyo. Sabi nga nila, people is an asset of the company. Kung sila yung asset, sila din ang liability. At mas ipapaliwanag ko yan sa mga susunod na vlog. So, paano nga ba mahanap ang the best employees? Parang paghahanap lang yan ng the one. Diba? So, pinangako ko sa sarili ko nung ako ay nag-full-time na as being a business owner is dadalhin ko at babaunin ko yung mga magagandang policies, mga rules and regulations, mga learnings and experiences ko, yung magandang culture na naranasan ko during my employment days.
Kaya nung nagtayo ako ng sarili kong kumpanya, yun ang ginamit ko sa pagsisimula ko para i-build din yung sarili kong kumpanya. Kaya naman, ngayon, ibabahagi ko na sa inyo how to find the best employees. Nangako ako sa sarili ko noon na pag ako ay magtatayo ng sariling kong kumpanya, gagayahin ko yung mga magaganda at yung mga hindi naman kagandahan ay kakalimutan ko na at magsilbi sa akin na guide. Kaya naman hindi ako nahirapan sa pag-hire at pagmamanage ng empleyado. Dahil minsan din akong naging pasaway na empleyado at minsan din akong the best employee at napaparangalan. On my past experiences, lunch out with the president, may mga ganong pakulo ang HR for inclusivity, for building the relationship nga. Kaya how to find the best employees is by being the best employer also. Yon. Paano ba maging best employer? What should we do? I believe in giving the best of what we have or what we already have. And itong mga sasabihin ko nga is number 1 dyan yung genuine love or giving love to our employees. Kung minamahal natin sila, we show love, concerns, malasakit for our employees, ay for sure yon na check na magtatagal din sila that they will give back the love also for the company and for us then as being the employer. Next is giving joy. Be the Jollibee. Sabi nga natin, bida ang saya. If we give happiness, mas magtatagal sila sa atin. Pag masaya yung mga empleyado natin at we're giving joy in every task na ibibigay natin sa kanila, they find joy also. Diba? What we give is what we receive. Bigyan rin natin ang mga employees ng peace, kapayapaan. Pag naka-leave, diba? Naka-vacation leave. Also, we give patience. Yung wag naman kakasabi mo lang, kailangan mo na agad, urgent, priority agad. Dahil meron siyang roles and responsibilities na ginagampanan. Next, we are kind to them or yung giving goodness always and all the time. Yung hindi dahil boss ka, ikaw yung tama. But what is right is right. Same as customers din yan, diba? Customer is not always right. Ikaw bilang boss, yes, you are the maker and breaker of the rules ng company. Pero para sundin ka, you should be a follower also. Having goodness to your employee, they give it back also to us as a boss. And faithfulness. So, uso pa rin for me is loyalty, reliability. If reliable ka, nandun ka sa oras ng pangailangan, in case of emergency, in times of need, andun ka rin for your employee. Hindi mo sila binibitawan. And if there are promises, commitments, yan, we also show it, not just by word, but our deeds. Kasi yung mga actions natin, nakikita rin yan ng mga empleyado. And what we give to them, paulit-ulit kong sasabihin na yun din ang babalik sa atin. And also, self-control. Yan. Tayo rin as the employer is the reflection of our employees. Let's have the self-discipline also. What is right, what is according to the law, the rules and regulation, we have to respect it. The good that I have experienced in previous companies na pinanggalingan ko is dadalhin ko siya at patuloy kong isa sa buhay at mas lalo ko pang gagandahan or i-improve. Kaya kung pagsasama-samahin natin yung binigay kong mga traits based on the Bible from Galatians chapter 5 verses 22 to 23. It's the fruit of the Holy Spirit. So I hope that this vlog ay nakatulong para sa inyo that those traits, yun yung ma-emulate natin o maibigay natin sa mga employees natin. Yung mga monetary, yung mga different rewards, different schemes on how to build a strong
and good relationship to them, it comes from asking from the Lord. So ipag-pray natin na sana magawa natin yung mga bagay na yon with the help of the Holy Spirit. Diba? May divine intervention pala dito sa vlog na ito. Dahil naniniwala ako na ang mga empleyado natin, we have to respect them. And tayo din mga employer ang magsilbing mga modelo. Baunin din nila yung magkaroon sila ng magandang experience in us, yung mga employees natin, kasi hindi naman natin sila mau-hold back for a longer time. I am blessed to have employees, teams, partners in doing business. Nagagawa ko ang mga bagay na ito, na-share ko sa inyo because I have good people that surround me. And I hope kayo din, kung namamblema kayo sa mga empleyado nyo, ipakita nyo din being an employer, being a person na may value. Kaya samahan nyo ako para mas maging mabuti pa tayo mga Filipino entrepreneur, mga Filipino citizen na may malasakit sa kanyang mga tao. Samahan niyo ako sa paglaban sa mga hindi magagandang pag-uugali. Pag-uugali ng mga Pinoy na dapat nating baguhin at iwanan na. At di na natin isalin sa mga susunod na henerasyon. Also, meron po pala kaming FB group all about business, inquiries, and concerns where you can find out about labor law, rules and regulations, all about business. Always remember that there is good, better, and best ways to execute things. Kaya, galingan natin. No, na mahalaga ka. Paalam!